Nagsimula ang laro sa isang mabilis at marahas na bakbakan sa plate. Si Raichi, ang lalaking tinaguriang halimaw, ay winasak ang isang pitch na dumaan sa imposibleng direksyon. Dahil sa kanyang lakas, napunta ang Yakushi sa isang napakagandang sitwasyon, walang out, at may mga runner sa second at third base. Sa dugout ng Yakushi, habang nanonood si Coach Todoroki na may matigas na ngiti, na nagsabi na ilang oras nang ginugol ng kanyang koponan ang pagpako sa kanilang isipan sa imahe ng slider ni Amahise gamit ang mga pitching machine, at ngayon, oras na para tapusin ng cleanup crew ang laban. Habang humahakbang si Senada patungo sa batter's box, ay ramdam na bumeget ang hangin sa stadium, sumulong ang depensa ng Ichidai-san na handang pigilan ang anumang run na gagawin ng Yakushi, hindi man lang nakaramdam ng pressure si Amahise sa bagkus mas nagmukha siyang isang predator. Ang unang pitch ay nagpakawala si Amahise ng isang fastball na tumama sa low and away na kanto ng may pambihirang speed na 149 km/h, napanood na lang si Senada habang sumisigaw ang umpire ng strike, sinundan agad ito ng kalkulado at matalim na curveball na nagpahina sa kahandaan ni Senada at nag-ipit sa kanya sa loob lang ng 2 pitches. Sa pangatlong pitch ay inilabas ni Amahise ang kanyang pambato, na ang slider, hindi ito ang predictable na galaw ng isang makina. Ito ay parang isang buhay at nanununggab na hayop, na nagpahamampes kay Senada sa hangin, strike out. Ang sumunod na nangyari ay maituturing na maladyos, si Amahise, na naudyukan ng pagnanais na makabawi sa pagkatalo noong nakaraang fall tournament, ay hindi lamang nakatakas sa panganib, kundi din amina niya ito. Lumapit ang susunod na batter, ang cleanup hitter na si Miss Shimayuta, sa pag-asang maisasalba ang inning, ngunit tinapos siya ni Amahise sa isa pang malupit na 3-pitch strikeout. Ang huling hagupit sa pagharap sa ikatlong batter na si Tomobi Sakito, humugat si Amahise ng dagdag na lakas at umabot sa 151 km/h ang bilis ng fastball na kanyang pinakawalan, ang bola ay sumisitsit habang dumaan sa bat bago pa man ito makaalis sa balikat ng hitter. Ang resulta, sa isang nakamamanghang pagpapakita ng lakas, pinatalsik ni Amahise Kusei ang puso ng lineup ng Yakushi na ang 3 batters, sa 9 na pitches lang, na iniwan ng mga runner na nakatambak sa second at third base, at habang nagtatakbuhan ang mga manlalaro ng Ichidai-san pabalik sa kanilang dugout, tila nagulat ang buong stadium, hindi lamang nasolusyonan ni Amahise ang kanyang weak starts, kundi nagpadala rin siya ng malinaw na mensahe sa buong West Tokyo, na ang henyo ay tuluyan ng nag-level up. Nakahanda na ang entablado para sa isang matinding tapatan sa bottom ng first inning habang sumasabak ang Yakushi sa field na dummy depensa, laban sa powerhouse na opensa ng Ichidai Sanko. Nagliyab ang laro sa lead-off hitter ng Sanko na si Chimaru Koji, bagamat pumasok siya bilang pitcher, lumipat siya sa outfield sa kanyang huling taon, isang desisyong malinaw na nagbunga, sa pagharap sa freshman pitcher ng Yakushi na si Tomobi, nagpakita si Chimaru ng bakal na loob. Sa isang malakas na tunog ng pagpalo, humampas siya ng isang double na lumipad ng malinis lampas sa center fielder, dahilan upang mapunta siya agad sa scoring position. Dahil may runner na sa second base, tumuntong ang ikalawang batter na si Mori Hiroshi, pinili ng Sanko ang safe option, na gumamit ng small ball upang pasulungin ang runner, maayos ang naging contact ni Mori, isang grounder na matagumpay na nagdala kay Chimaru sa third base, gayunpaman, ang second baseman ng Yakushi na si Masuda ay nagsagawa ng isang mahusay na fielding para makuha ang bola, dahilan upang magkaroon ng Sanko ng isang out at runner sa third. Malakas ang paninindigan ng rookie, dahil mag-isang nakatayo ang batang si Tomobi sa mound, kaharap ang puso ng lineup ng Sanko, na una nang iminungkahi ng kanyang coach na katanggap-tanggap na ang magbigay ng 3 runs, ngunit ang mga mata ng freshman ay nag-aapoy sa ibang klaseng determinasyon, dahil naramdaman ang kanyang kaba. Nag-ingay ang dugout at infield ng Yakushi, nilunod ng kanyang mga kakampi ang ingay ng stadium sa pamamagitan ng todo-todong suporta, sumisigaw ng, "Huwag kang mag-alala, Tomobi, dahil nasa likod mo kami." Hinimok nila siyang maging matapang at itira ang bola para sa contact, nagtitiwala sa kanilang mga defensive skills na hinasa sa hindi mabilang na mahihirap na pagsasanay. Pumasok ang ikatlong batter na si Miyagawa Teru, dahil alam nilang mahilig si Miyagawa sa mga fastball. Nagpa siya ang battery na tumbukin ang mga corners, hinamon siya ni Tomobi gamit ang bilis, at natama ni Miyagawa ang bola na mas mabilis kaysa sa hitsura nito, ngunit naging foul ball lang ito. Sa huling pitch, nasalo ni Miyagawa ang isang slider, na nagpadala ng isang fly ball ng malalim sa center field, at sa third base naman, naghanda si Chimaru na mag-tag up, nang makitang nasalo ang bola ng center fielder na si Abe,
nanalig si Chimaro sa scouting report na mahina ang braso ng fielder. Ngunit mali ang report, nagpakawala si Abe ng isang tila laser na hagis diretso sa strike zone, sumigaw ang third base coach para pahintuin si Chimaro habang ang proactive defense ng Yakushi ay hinaranggan ang inaasahang madaling run. Nagbabaga ang paligid ng stadium sa tindi ng init ng summer tournament, nasa ilalim na tayo ng unang inning at abot langit na ang tensyon, may 2 out na. Pero hindi rito nagtatapos ang panganib para sa batang pitcher ng Yakushi, may runner sa third base, at dahan-daang humakbang sa batter's box ang kinatatakutang main cannon ng Ichidai Sanko na si Hoshide Mamoru. Sa mound, tila pasan ng freshman pitcher na si Tomobi ang buong mundo habang sinusubukang takasan ng ipit na sitwasyon. Sinimula niya si Hoshida sa isang outside slider, pero lumabas ito, ball 1. Sa gitna ng kaba, nagpakitang gilas ang bata at naghagis ng matinding inside corner fastball, pero muntik lang itong sumabit, ball 2. Kahit pabor sa batter ang count, naging matapang ang Yakushi. Ang planong ito ay para guluhin ang diskarte ni Hoshida at buksan ang mga course ng plate. Inihagis ni Tomobi ang ikatlong pitch sa outside corner, pero lalong mas handa si Hoshida. Sa isang malupit at dambuhalang swing, pinatalsik ng main cannon ang bola ng napakataas at napakalayo patungong center field. Humabol ang center fielder ng Yakushi na si Abe, tumalon ng pagkataas-taas sa harap ng pader. Pero huli na, hindi man lang tumama ang bola sa itaas ng kanyang glove, isang direktang tama sa fence, walang kahirap-hirap na nakatapak sa home plate ang runner mula sa third base na si Chimaro. Nakuha ng Ichidai Sanko ang bentahe, 1-0. Gulat si Tomobi, sa isip niya, wala pang nakakapalo ng ganoon kalayo sa ganoong klaseng pitch. Mukhang guguho na ang depensa ng Yakushi lalo na't ang susunod na batter ay nagpakawala rin ng isang matinding line drive patungong third base. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, biglang kumilos ang pambato ng Yakushi, si Todoroki Raichi, sa isang kahangahangang high catch, nasalo niya ang bola, nakuha ang ikatlong out, at nakahinga ng maluwag ang Yakushi mula sa mas malaking panganib. Pagpalit ng side, ang ace ng Ichidai na si Amahi Sakusei naman ang umakyat sa mound para sa itaas ng ikalawang inning. Sabi ng marami, mahina ang loob ng isang koponan matapos lang makapuntos, pero ibang klase si Amahisa, ipinamalas niya ang tinatawag na mature pitching, pinaglaruan niya ang mga batter ng Yakushi gamit ang kanyang two-faced cunning wise at tuso sa bawat hagis. Dito na natatapos ang chapter 173 hanggang 175. Sana bago kayo umalis ay huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe or follow sa ating page, para sa susunod na video na ating ipapalabas. Ako ang inyong Kamanga, signing off.